Um, sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga, very interesting uli ang topic natin. So ako po, muli ang inyong lingkod, Dr. Grace Carol Beltran, your dermatologist, dermatologic surgeon and aesthetic surgeon, and genetologist. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa stretch marks. Alam ko na ang stretch marks ay a very common skin problem, no? Especially among women. Bakit po ba? Kasi nga, nabubuntis sila. Ngayon, bakit ba nangyayari ang stretch marks? Ang stretch marks kasi ay nangyayari dahil nas-damage yung underneath the skin areas natin due to an overstretching or growth spurt, no? Because of sudden increase in height, sudden increase in body build, and of course, pregnancy. Hindi po lahat ng tao ay alam nila na may iba-ibang klase ng striae. Okay? Pag striae, single line or single mark lang. Pag striae, this is composed of a lot of lines due to overstretching of the skin. So, ano ba yung unang striae na dapat natin i-discuss? Well, ito yung tinatawag na adolescent striae. Kapag tayo ay umabot na sa edad na mga teenager, nagkakaroon po tayo ng sudden growth spurt. No? Ibig sabihin, yung nga, biglang tatangkad o biglang tumaba. No? Kaya ang nangyayari, yung skin natin na-stretch suddenly. So they develop this kind of stretch mark, adolescent striae. Striae is single, striae is multiple stretch marks. Okay. Ngayon, we go to physiological striae. Ito naman, it is not associated with an underlying disease. Ibig sabihin, lumalabas lang siya as we grow, no? Pero hindi siya related sa kahit na anong sakit. Kaya tinatawag siyang physiological striae. Meron naman tayong tinatawag na pathological striae kung saan nangyayari lang ito o nakikita lang natin ito sa mga tao na nagkakasakit. Halimbawa, may isang tao na nagkakaroon ng Cushing syndrome because of extreme use of corticosteroids either orally or topically. Kapag ginamit mong steroid ng matagal, nagkakaroon ka ng striae or striae. Okay? So, yun, nangyayari yung mga lumulobo yung mukha, nagkakaroon ng bukol sa likod, nagkakaroon ng buhok all over, nagkakaroon ng acne, tapos yung nga, makikita mo marami din silang stretch marks sa different parts of their body. So, that is an example of pathological striae or striae. Another one is striae rubra. Ito yung, kasi may iba-ibang kulay ang striae. Merong iba na mapula, kung bagong labas pa lang ito, mapula ito, striae rubra. Pag ito ay nagtagal na, ang tawag na natin dito striae alba. At kapag ito ay kuminsan nagiging violaceous or purplish ang color, ang tawag natin dito striae cerulae. Okay. Tapos we have also striae atropicans. Ito yung kapag very sensitive yung skin natin, ang striae mo ay hindi mababaw, no? Hindi lang discoloration, kundi umuuka ito, lumalalim. Para siyang hollow scars or depressed scars. So, nakikita natin yan kapag kung sa taong nagbubuntis, tapos sobrang laki ng tiyan niya, na talagang stretch yung skin niya, lumalalim talaga ang mga striae natin or striae. At yung isang may striae gravidarum o striae gravidarum, ito yung nakita natin sa mga buntis, no? Ayan. Tapos, striae nigra, kuminsan umiitim din, no? May time na after becoming red, it becomes darker. So, ito yung tinatawag natin striae nigra kasi nagiging black yung color ng striae natin. Now, who gets stretch marks, no? 70% of adolescent girls develop stretch marks and 40% of boys develop stretch marks. But it can also happen in yung mga pregnant women, yung shoulders ng mga bodybuilders, kapag lumalaki yung muscle natin, na-stretch din yung skin, kaya nagkakaroon tayo ng mga stretch marks dito sa likod ng kilikili dito, yan. Tapos kung tayo ay tumataba, yun naku, all over ng stretch marks natin, no? Lahat ng area na nag-expand o lumaki, pwede magkaroon ng striae distensae. Okay, so paano ba natin gagamutin ang striae? Okay, in cases of pregnant women, there is a simple way that you can get rid of your striae or striae through surgery. Lalo na kung malaki ang tiyan ng babae, pwede natin i-liposuction muna at pag lumuwag na yung balat, nakabaksak na yung balat, saka natin ngayon tatanggalin surgically. Pwede natin matanggal lahat ang
ating stretch marks sa ganitong paraan. Kaya this is the fastest and the best, no? Especially if your abdomen is large and quite big, so we can remove the entire thing by doing surgical abdominoplasty, okay, or tummy tuck. Ngayon, kapag maliliit naman yung striae mo or stria mo, pwede rin surgical excision, no? Kaya lang, you should be careful kasi kapag in-excise mo at naka-stretch pa rin yung skin, pwede na naman umulit yung stria, no? Kaya dapat case to case ito, iba-iba ang approach sa bawat tao. Pwede rin ng mga pulse dye laser, no? Vascular lasers, or we can improve them through topical medicines. May pinapahid tayo lalo na kung ito ay kulay pula, kulay violet at kulay black pa, pwede pang ma-improve ito. Pero once it is white na, permanent na yun yung kulay ng stria mo. Tapos meron din tayong pwedeng gamitin na fractional thermolysis laser, no? So we can do laser surgery or topical medications for treating stria. Okay? So yung mga tao dyan na may mga stria, don't feel bad or depressed because there's a lot of things that we can do about your striae. So just consult your board-certified dermatologist so that you will be able to know what are the available treatments and we can do something about your striae. Okay? So sa mga gusto pong tumawag at kumontak po sa akin, you can call these numbers. Like, follow, and share my account. Sa muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sana po, ma-share din po ninyo itong mga topics na to para marami pong tao ang makaalam na there are always treatments available for each kind of skin problem. Marami pong salamat and till our next meeting. Bye-bye!